Hello po! Sa wakas, nag-meet na kami ni Kuya Earl. Hi! Magandang hapon, magandang araw po sa inyong lahat. Ako na naman po ang inyong love guinea pig. Well, hello. This is the first episode, guys, and napaka-privilege natin. Napaunlakan tayo ni Kuya Earl, the obese friend, no? So, sa mga nasa TikTok dyan, so, ito si Kuya Earl, si obese friend. Ano pa ba ibang tawag sa'yo, Kuya? Yan, Earl. Earl Obese Friend Marking TV. Ayun, meron tayong Marking TV channel. Blue App, Red App, Obese Friend, tsaka Marking TV Lite. Parehas. Ayan. Ang gulo eh. So, sa mga nandyan na nagko-commute, siguro nanonood habang nagko-commute, nagluluto, or nag-chill lang sa kanilang mga bahay, yan, andito tayo sa ating first episode. Ano lang, chill vibes, kwentuhan, getting to know each other. And of course, ito nga ang ating first guest for our first episode, si Kuya Earl. So, Kuya Earl, before anything, bago natin pag-usapan yung yung lifestyle and paano ka ba nakilala sa social media, sa TikTok. No, Kuya, ano yung pinagkakabisihan mo sa labas sa paggagawa ng mga content about low carb or keto lifestyle? Ano kasi ko I'm full-time dad, no? Meron akong isang daughter. And then yung wife ko kasi wala dito sa Pilipinas. So nasa ibang bansa siya. So yun ang task ko, no? Bantayan, alagaan yung daughter ko, i-guide ng maayos. Habang syempre, nagkakaedad, kailangan mag-guide natin ng maayos, no? Lalo na yung mga anak natin. So yun ang ginagawa ko. Full-time dad, pero meron akong sideline. Dahil kaya naman kung ibibigay ko sa misis ko lahat ng konsumisyon, pambihira yan, di ba? No? Bibigay natin sa kanya ng lahat ng responsibility, which is dapat ako merong responsibility. So, ganun, nagtutulungan lang kami ng misis ko para lang mairaos namin ang day-to-day. So, yan, no? Para wala tayong pautangan, makapag-aral ang ating daughter, yun ang ginagawa ni best friend. At saka, paano ako nakilala? Wala lang, pakalat-kalat lang naman. Pakalat-kalat lang naman si best friend online, no? So, dati kong Marking TV, no? Yun talaga ako nag-start. Pero hindi siya talaga as full-time content creator, no? Sumusundot-sundot lang ako kasi may daytime job din si best friend. So, yun siya, brother. Ayan, Kuya, since nabanggit mo nga yung normal life or yung daily routine mo, ano naman yung isang bagay, Kuya, or isang routine na madalas mong yung paulit-ulit mong ginagawa or madalas mong ginagawa? Ang madalas ko kinagawa, magluto, maglinis ng bahay, kumain. So, literal talagang parang parang talagang for day to day na yung tawag nga daw nila doon, yung parang NEAT, no? Ba meaning ng NEAT? Nakalimutan. Non-exercise activity thermogenesis, no? Yun ang ginagawa ni best friend. Dahil napaka-busy natin sa day to day. Dahil nga nag-aalaga tayo ng daughter, nahalikid natin siya sa school, no? So yun ang everyday ko talagang ginagawa. Magbalik tanaw tayo, no? Kung nung medyo tumatanda ka, Kuya, ano ba yung routinary mo before ka mag-shift into low carb? Talagang lang din ako, sedentary lifestyle. So nag-start ako sedentary lifestyle lalo na nung dumating ako. Pero nung kabataan ko, actually active naman, nakapag-basketball si best friend yun, no? Sumasali tayo sa liga, lalo na sa probinsya. Shoutout sa mga taga dyan sa guys, Pampanga. hindi nyo alam yung height ni Kuya. Kuya Earl, ano ba height mo pala? Ayan. 6'2". So 6'2" si best Okay. friend. Pang sentro. 6'2". Alright. Pang sentro pala si Kuya Earl. So, yun, sige Kuya Earl, tuloy mo, Kuya. So, yun nga, no? Dati active naman. Pero naging sedentary once na nag-start ng magtrabaho. Dahil syempre, minsan pagod ka na. Wasted ka na sa mga ginagawa natin sa office, no? Si best friend nyo kasi dati, nag-start ako as a graphic artist na animator, no? Nag-animate ako ng mga for Korean company. So, yun, doon ako nag-start. And then, as time goes by, no? Nagkakaedad, nagkapamilya, dumating yung pandemic. Yun. Yung dumating yung pandemic, doon ako nagkaroon ng matinding, lalong lumala yung pagiging obese na yung best friend nyo. So, umabot tayo sa 400 pounds. Tama yung narinig nyo, guys. 400 pounds, pambira. So, doon sa pagiging 400 pounds natin, nagkaroon ako ng diabetes, fatty liver, gout,
At meron ako maitim na bato. Maitim na leeg. Sobra. As in, Siguro, umakyat dito sa siguro kuya pakita din natin yon sa photos. yung mga Yan, old photo. Sige, share natin yung photo. Tapos, nag-improve naman kahit pa paano. Hindi perfect. Hindi ko sinasabing perfect. Pero, kita nyo naman, hindi na siya ganun kaitim. Dati, hanggang dito, maitim. So, ganun, no? Tapos, umakyat dito. So, ganun yung sitwasyon ni base friend. Marami ko sakit. Hindi po ako healthy talaga. So, doon ako nag-start bago ako mag-low carb. At ang mapuputol yung paa ni base friend. So, nagkaroon ako ng komplikasyon na ng diabetes. Hindi ko alam na diabetic ako. Mapuputol yung aking kaliwang paa. At nung nalaman ko, nung nagpa-check up ako, pandemic yon, online check up, nagpa-labs ako, nalaman, diabetic na si base friend. Tapos meron akong matinding fatty liver na posible daw na tumigas at matanggal ang part ng liver ko kung pagpapabayaan ko. Ang tawag yata nila doon, ano yun, fibrosis, parang gano'n. O cirrhosis, no? Pero yan kuya, bago natin ituloy ito guys, nandito tayo ngayon sa Marikina sa Concepcion, na Ratio Coffee. So, ayan, meron, kinuha ni Kuya Earl. So, order tayo. So, shout out sa Ratio Coffee. Ratio Coffee. Ipapakita namin yung, itutour ko kayo dito. Yeah. Papakita Tour kay natin. Brother AJ. And si Sir, anong name niyo, Sir? Paul. Sir Sir Paul. Paul. Owner po. Yeah. ng So, Ratio. yan, ipapakita po natin yung kanilang Facebook page and kung saan nyo sila mabibisita. Yes, bisitahin nyo. Dito yan sa may, lugar to, sir? Marikina. Marikina. Cheers muna tayo. Taste So, test ayan. muna. Kung kamusta. Ano ba yung... So, ang order ko guys ay iced latte, the usual. And si Kuya Earl, Americano. Yes, syempre. Gusto natin na foreign. American. Pero Philippine bean to na, sir. Bukid na. Philippine bean to. Philippine bean. Philippine bean. Galing sa Bukidnon. Talaga naman beshi, Tikman na nga natin. Shout out. Cheers muna tayo. Ayan, cheers, kuya. Cheers. Alright. Taste test. Uy, fruity. Sa akin naman Masarap. imported din, Brazil. Parang masarap tong terno ng ilang gunisa, brother. Masarap Breakfast, siya. no? Kuya, Parang complete breakfast, breakfast, breakfast meal na, no? Anyway, masarap siya. So guys, natin to. visit Ratio Coffee dito Ratio sa Marikina. Ano yung naging turning point mo, Kuya Earl? Paano ka from that sedentary lifestyle, tapos naging, sabi mo nga, medyo hindi na maganda yung situation. Paano nag-shift into, alam mo yun, something, subukan natin to at baka ma-improve natin yung sarili natin. Well, yun nga, dumating yung point ng sarili ko na naging diabetic fatty liver may gout. Meron kasi ako, before low carb, meron akong kaibigan na nakuna na diagnose ng diabetes, no? Shoutout kay pare kong DC ang name ng pare ko. So siya una kasing nagbigay sa akin ng information regarding keto naman yun sa kanya, brother, keto. So, yung online keto, no, may gumagawa ng yung coffee na naglalagay sila ng butter, yung gano'n, no? So doon ako nag-start, no? Sabi ko sa sarili ko, baka pwede sa akin yun kasi yung kaibigan ko doon siya nag-start, no? Nag-start siya ng ketogenic, no? Yung approach ng kanyang healing kasi narinig ko sa kanya yung mga maintenance medication, brother, masakit sa bulsa. Kasi maabot daw siya ng, kung hindi ko nagkakamali, 16,000 siya, brother. Okay. Maintenance Pang medication. ano na yan, no? Pang... 16,000. Sahod na yun, kuya, ng minimum wage or more above minimum pa. Oo, kasi magkano lang ang sweldo. Nung time na yun, Oo. during that time. Oo, talagang mabigat siya, guys. So, doon ako na sabi ko, aralin ko tong ketogenic. Although, nag-start ako talaga, DIY ako nag-start sa low carb, no? Talagang research lang. Nasumpungan ko yung mga low carb doctor dito sa Pilipinas at saka sa abroad. Sa abroad sila, si Dr. Jason Fong, si Dr. Ekberg, tsaka si Dr. Eric Berg. Tama ba? Eric Berg. So, yun. Doon ako nag-start, no? Tapos napunta rin, syempre, kay Dr. Tim Noakes. Nakilala ko rin sa online si Dr. Westman, no? Yung mga doktor na carnivore, sila Dr. Sean Baker, Dr. Ken Berry, Dr. Anthony Shapey, yan, yung mga low carb doctor na yan. Tapos marami pa, pati low carb carnivore dietitian.
doon ako nag-start nag-aral no ng paglo-low carb. And then dito sa Pilipinas, syempre nandiyan si Coach Dave Aguila. Dahil isa naman siya sa mga ano no, yung mga pangmalakasan natin diyan, syempre, yung mga founder siya, trailblazer siya dito ng LCIF na community dito sa Philippines. At syempre, hindi natin makakalimutan syempre si Doc Grace Rohotan, di ba? Si diet doktora natin, di ba? Tsaka si Doc Bry, no? Yan, sila Doc Suset, Doc Fee Atencio, no? So, yan yung mga si Low Carb MD, no? May Low Carb MD, tsaka si AHA by Atencio. So, diyan ako na namulat, lalo na nung narinig ko yung statement, yung NLCD 2022 yata ako, hindi ako nagkakamali, tol. Ano yun eh? Nakinig ako ng information na ang nag-share, I think, si Doc Fee Atencio, which is meron siyang breast cancer. Tinanggal, brother, yung dalawang yung breast niya, tinanggal. Dahil nagkaroon siya ng breast cancer. Doon ko na-realize na talagang ang low carb or therapeutic carbohydrate restriction ay maigi sa katawan ng tao at nag-work. Dahil meron mga patunay, guys, ang dami sa community. Hanggang sa na inaral ko siya, nagpa-check up ako sa low carb doctor, no. Marami kong kaibigan na low carb doctor, sila Doc Fee, si Doc Suset Encarnado, no, na may low carb MD, tsaka tsaka syempre si Coach Dave, no. Tsaka nagpa-dietitian din si Bis Prenyo. So binigyan ako recommendation na kung anong gagawin ko sa paglo-low carb ko. Actually, brother, nung start ako mag-low carb, nag-start ako ng vegetable based. Okay. Vegetable based. Pero hindi siya totally vegetable based kasi meron siyang chicken tsaka fish. So parang lumilitaw, parang medyo may pagka-pescatarian. Pero kuya, ang pescatarian, alam ko parang fish lang. Fish. Pero, yun nga, doon ako no? Parang ang gulo, no? Ang gulo ng diet ko, no? So kuya, parang moderate diet? Moderate. So, yun, in moderation. Pero, takot ako sa fat. Nag-start ako sa low carb, medyo takot ako sa fat. Yes, totoo, naglalagay akong butter sa kape ko dati, nung nag-start ako. Pero, hindi ako masyado. Actually, kuya, ganyan Takot din ako. ako eh. Nung nagta-transition ako, nagbubuhat ako. So, hinang-hina ako. Oo, walang energy. Kinatatakutan ko talaga Kumain ng fat. Manghihina ka kapag... Kasi ang takot ko, baka lalong tumaas yung... yung cholesterol, mga ganun, di ba? Yung mga LDL, katatakutan. Hindi naman kinakatakutan ko before, no? Nung mag-start ako sa low carb. Hindi ko na-expect na pwede pala. So, yun. Kaya magpag-guide kayo, guys. Kung may mga nararamdaman kayo sa katawan nyo, magpag-guide kayo para hindi kayo maligaw. Kasi merong internet low carb. Paano kayo mag-internet low carb kayo? Hindi nyo alam. May mga serious illness kayo at marami kayong maintenance medication. At payo ko sa inyo, huwag kayo magtatanggal ng maintenance medication. Hayaan nyo ang low carb doctor nyo ang magtanggal ng inyong maintenance. Kaya magpa-check up kayo, low carb doctor. Kuya, i-shout out natin yung bagong metabolic health na Shoutout nga pala natin yung ating syempre kasama na dyan si chairman natin si Dr. Arenaho, no? Yeah, Doc Alvin Arenaho. Shoutout sa iyo, Doc A Wellness ang pangalan niya dito sa sa pagso-social media namin, no. So, shoutout ang Metabolic Health Network Philippines. Shoutout yan. Sino ba yung mga yan? Ayun, syempre si Coach Dave Aguila ng LCIF Trailblazer natin. Shoutout kay Coach Dave. During your low carb journey, of course maraming may mga basher ka niyan. Or may mga nasa paligid mo na, nako, tigilan mo yan. Oo. Paano mo siya naging sustainable besides dun sa mga tao or sa mga nagsasabi na yun nga, delikado yan, hindi maganda yan. Atakihin ka sa puso. Ka-cardiac arrest ka. Paano mo siya na-enjoy, kuya, and paano mo na-sustain? Actually, sa family member namin, meron akong kasi second family, si Bis Prenyo. Panganay ako sa second family. Yung first family ng father ko, meron siyang 2 anak. Yung 2 anak niya, medical sila, guys. Nasa medical field sila. Yung isa doon, yung utol ko, si kuya ko, nasa ibang bansa siya ngayon.
medyo mataas yung position niya sa company ng pharmaceutical company. So, dun siya nag-work. And then yung ate ko, nasa US siya, ano naman siya, maganda rin yung position niya sa pagiging nurse, no? Tapos, yung wife ko, guys, medical technology siya, no? Medtech, no? May iba na yung term na ginagamit nila, brother, sa medtech. Laboratory scientist na yata yung tawag nila, eh. Binago na yung tawag, no? Hindi ako sure, pero alam ko binago. And then, nung ang hirap i-defend ng low carb, sa totoo lang, kasi biruin mo, kakain ka ng protein, sabi, sisira kidney, tapos fat, lalo na cardiac arrest, no? High blood, yung LDL mo, tataas, shoot up yung, marinig mo yan eh, shoot up yung blood pressure mo niya dahil cholesterol mo tataas. Hay, sumakit ulo ko, brother. So, ayun, no? Hindi siya ganun kadali, kaya inaral ko muna. Hindi ko sinabi agad sa family ko na ang ginagawa ko ay naglo-low carb ako. Hindi ko sinabi. Talagang wala silang idea. Tinuloy ko lang. Nagugulat sila ba't hindi ako kumakain kasi naka-fasting ako nun eh. Malakas ako mag-fasting yung araw. Every other day ako kumain, brother. Oh, malakas ako pumasting. Ang bilis lang pumayat. So, ganun siya. Ganun ako nag-start sa low carb. Sarili lang muna, nag-aral lang muna ako, tapos ina-apply ko unti-unti. Tapos nagagalit pa yung mother ko. Shoutout sa mother ko na may CKDEFG, ha? So, sa mother ko, no? So, kontra siya sa paglo-low carb ko nung nag-start ako. Pero naging okay ang lahat. Nung nakita na nila, brother, na nagano na, nabawasan ako ng weight. At ang hindi na masama yung pakiramdam ko, yung gout ko, hindi na laging sumusumpong kasi chronic gout ako. Every other week, tol, may sumpong siya. Okay. Every other week, hindi ako. Chronic. Tsaka ang gout ko, hindi basta-basta. Talagang hindi ako makalakad. Hindi ako makatayo sa bed. Talagang lupay-pay ako sa kama. Ganun lang. Bedridden ako. Biruin nyo, may sugat yung kaliwang pa ako na nagkaroon ng diabetes. May sugat kaliwang pa, ganun na nangyari, no? Nasugat yung paa, kanang paa, may gout ako. May daughter pa ako inaalagaan, hindi ako makapunta ng banyo. Kahit pumunta ng banyo, hindi kaya. Kasi yung paa, namamaga, paano ka pupunta doon? Yung kaliwang paa, mababasa. Ano talampakan o... Kasi Sa yung gilid. mahirap, Sa gilid, dito siya. Iapak eh, no? O, di ba, yung paa mo, di ba may bukong-bukong tapos daliri, di ba? Kinain niyang buo, brother, laki. Ang laki. Para siyang tosino. Pag ganun yung tsura, talagang tosino. Pag, noong una, pag maliit lang siya. No. Because of diabetes. Complication na effect. Nag-aquaponics ako, naglinis ako ng pan, meron akong mga bukol sa pagiging diabetic. Okay. Mapapansin mo yan, brother, pag diabetic ka. Iba pa pala yung May- sa may crystals. Iba pa yon. May mga may mga maliliit na watery something do sa skin mo na pag pumutok, pag na-infect yan, brother, at diabetic ka, malaki ang chance na lalaki yung sugat. So, ganun siya nangyari. Tinanggal ko yung nilinis ko yun tapos binan-aid ko, tapos natuklap siyang buo, brother. Kasama laman. Oh. Every week lumalaki. Ganun ang ganun ang sugat sa diabetes, hindi gumagaling. Hanggang sa, nagpakonsulta ako online. Pambira yan. Sabi ng doktor, wala na kanya, diabetic ka, kailangan mo yan dalhin sa doktor, kailangan mo palinis. Okay. Kasi hindi gagaling. Okay. Kasi baka ma-infect lalo. Tsaka minarningan na niya ako na ma-amputate daw ako pag napabayaan. Doon ako nag-low carb. Yung turning point. Yun ang turning point ko. Kasi mapuputol pa ako Oo, Yung obesity, guys. Guys, mind you lagyan natin ng emphasis. Mind you, hindi ako nag-low carb para pumayat. Nag-low carb ako dahil mapuputol ang aking kaliwang paa. Alright. So, yun ang kwento. Mapuputol ang paa ko, kaya ako nag-low carb. Tapos manabo na rin mata ko. Pag nag-on ako ng PC, yung ang mga icon sa PC, brother, hindi ko ma-figure out kung ano siya. Blurred siya. Talaga ko Ganon. Kailangan ko pag gumano, Ayan, diabetes nga ako. diabetes, complication. Retinopathy ang tawag yata. Ayan, nagkakaroon. Retinopathy. So, something may nagkaka-problem yung mga arteries ba yun? Yung mga nerves dyan sa likod ng mata. Nahirapan akong i-visualize ko na yung nagpo-project sa... Kami parang nag-glycate. Yung naluluto. Parang ganon, no? Nagkaka-problema na siya. Sa sugar. Yes. Tapos meron pa akong yung kamay ko, tol, parang kinagat ng, alam mo yung parang kinagat yung daliri May mo? nag-numb. Parang may sensation. Maliban doon, talagang kinagat. As in, parang talagang may kumagat. Yung parang ngayon lang may kumagat. Pag gising ko gano'n, nasakit-sakta ng daliri ko, brother.
Yung pala, ano pala yun, guys? Neuropathy na pala yun. Nagkaka-nerve problem na pala ako. Kaya ang dami kong maintenance medication, guys, 8,000 monthly. Imagine mo 8,000 monthly. Eh kung ordinary empleyado ka, magkano lang sweldo mo nun, di ba? Eh di ibig sabihin, doon na lang pupunta yun. Wala ka pong pagkain sa 8,000 na yun, di ba? So, ganun siya, guys, eh. So, talagang pinahirapan ako ng sakit dahil siyempre, katakawan, sedentary lifestyle, syempre hindi mo alam po ng tamang kainin, hindi mo alam na dapat mag-focus ka sa protein at saka healthy fats. Low carb, no? Yun ang pinakamagandang klaseng ano eh. Para sa akin kasi mga katulad ko may sakit. So yun ang pinakamagandang gawin kung ayaw nyo mag-maintenance ng mahabang panahon. Alright. Nag-weight loss ako, tapos mas lumakas yung loob nila nung nagpa-low carb doctor ako. Nung nagpa-low carb doctor ako, doon nila na-realize na, may ganito pala. Kasi, ang ginawa ko doon sa paglo-low carb ko, nung nagpa-low carb doctor ako, nag-seek ako na pwedeng i-record para marinig ng family member ko kung ano yung mga recommendation sa akin. So, nag-record ako. So, yun. Siyempre, papaalam nyo yun sa doktor, tapos, pinapaking ko sa mga kapatid ko. And then yun, hinayaanan nila ako. Tapos yun, nagulat na lang ako one day kasi si mother ko may problem din sa kidney at nagsawa rin kami pabalik-balik sa ospital. Laki ng gastos namin. So sabi ko, gusto nyo ba mga utol, i-try natin magpa-low carb doctor si mother? Kasi sabi ko, kung hindi natin gagawin yan, katulad ngayon, every now and then, emergency kami lagi. Lagi kami tumatakbo sa ospital dahil masama ang pakiramdam ng nanay ko. Lagi siyang pagkatapos kumain ng lalambot, nakapikit lang na ganun bro, nanonood siya ng TV. Nakapikit lang siyang ganun, wala lang, ganun lang siya, nakapikit siyang ganun. So napakahirap ng buhay nang nakikita mo yung nanay mo na para siyang kandila na unti-unti nauubos. So yung mother ko talaga, yun ang isa sa mga turning point kaya sabi ko try mo mag-low carb. So yun, after several years, 2 years second year na ng mother ko sa paglo-low carb. So, nakapag-attend pa nga siya nung noong 2024 yata yun. Ano ba yan? 26, no? 2024, NLCD, no? I think 2024 yun eh. Nag-attend kami ng NLCD. So, yun yan. Na-meet namin yung mga ibang low carb doctor. So, mas lalong nanay ko, nagkaroon siya ng lakas loob na kumain ng nutrient-dense food. Meat, seafood, and egg. Low carb yun, meat, seafood, and egg, wala siyang green leafy vegetable. An herbs and spices lang pwede. Ganun ang level ng prescription sa kanya ng doktor, no? Kasi CKD3 siya. Pero ngayon, brother, normal na si mother. Shout out kay mother. Dumating siya sa point ko yan na Dialysis? Hindi. Buti na lang, brother. Pero makikita mo sa mukha niya talaga everyday. Every time natatayo, bro, ganun siya sa poste. Nakahawak siyang ganun sa poste, nahihilo. Na paano ka? Nahihilo ko. Mga ganun siya, guys, oh. Nagwe-wave. Para siyang lasing. Ang hirap ng taong makikita mo na nauupos. Alam mo na wala lang iba pupuntahan ang health niya, kundi mag-deteriorate every day, every meal. Kaya magbabash sa akin, masama yung ginagawa niyo. Hindi niyo lang alam ko anong galak ang nararamdaman ko. Every time na may magsasabi sa akin, kasi natutuwa ako na hindi ako nabulagan. Kumbaga, nilakasan ko yung loob ko, ni-research ko, inaral ko, tinry ko. Hindi ako puro churi-churi lang kasi gusto ko, tinatry ko. Tinry ko. Alright, wala na kami maraming maintenance medication. Dati, maintenance medication na nanay ko, Siyam. Ngayon, alam niyo kailan maintenance niya? 2. Isa sa lalamunan, at saka, meron pa siya sa sugar, pero mababang dose na, in-adjust na ng doktor. Kasi, yun nga, gumagamit pa rin siya mga herbs and spices, pero hindi tinanggal yon. Meron siya, yung sa lalamunan, kasi nagkaroon siya ng yung parang goiter ba yun? Thyroid problem. Tinanggal yung thyroid. Okay. So, nung tinanggal yung thyroid niya, wala nang thyroid. Kailangan niya mag-supplement para sa hormones. So, yun, ganun ang kwento ng mother. Ba't napunta kay mother? Harap kayo, mother. Okay. Ayan nga kuya, so moving forward na gano'n na, ano yung na-notice mo pala? Ayun. While on the, sa Journey. sarili mo. Nasa journey ka na, and then the present time. Yung pangingitim na leeg, brother. Yung pangingitim na leeg, yung allergy ko sa sipon, kasi grabe ko siponin. Okay. Nung jubis ka pa, Opo. malakas ka rin ba siponin? Hindi.
okay ang system mo. Pero ako guys, bata pa lang ako, sipunin na ako. Tsaka meron akong chronic rhinitis. Inuumpog ko po yung ulo kong ganun sa pader. Every morning, grade 3 pa lang ako, ginaganon ko na yung ulo ko sa pader kasi kumikirot-kirot dito sa noo ko. May problem ako sa sinusitis, sabi nga nila, 'di ba? Sinusitis, rhinitis. Meron akong ganun. Nawala na 'yon. Hindi na ako sipunin. So hindi na ako sipunin. Dati everyday may sipon ako. Pagising, bago matulog, may konting alikabok, baheng, tuloy-tuloy na yung maghapon. Lagi ako- Actually, meron akong ganyan, kuya. Meron ka rin, Rhinitis. rhinitis. Pero, yun nga. Nawala. Actually, may alaga nga akong pusa eh. Oh. So, Natitrigger? ngayon, hindi na masyado. Ayun, hindi na nati-trigger. So, ganun siya. Guys, magugulat kayo. Kaya sasabihin nyo, hindi totoo yung low carb. I-try mo para malaman mo, subukan mo. Pero syempre, make sure guided. Kasi kung may maintenance kayo, hindi pa pwedeng basta-basta susubok. At hindi basta-bastang bibira-bira kayo dyan nakakain ng taba-taba. Dahil hindi naman, hindi nyo naman alam kung ano situation nyo. Sa totoo, kuya, natakot din ako. Yun nga yung sabi ko yun, natakot din ako sa taba. Tapos, natakot akong mag-recommend. So, doon kami nagkakilala ni Kuya Art Paul na hindi, aralin mo maigi, ganyan. Kaya natatakot, kasi nagla-live ako. Doon kami nagkakilala ni Kuya Art Paul eh. Sa live? Sa live lang, Message ka sumapa niya. Oh, Bro, yeah. sabi niya, usap tayo mamaya. Shoutout Sabi muna ko, natin. ayan, Shoutout kay Brother Art Paul Art. Season from Boracay. Syempre, dating ano yan. Yan ang singer ng ng Everyday. Everyday People Boracay. Tsaka dati siyang member ng band Wise Guys. Ayan. Member siya, singer siya ng band Wise Guys. O, di ba sikat yun? Sabi mo, pag-ibig magbabago. Si Kuya din, member din. Talaga? Member ako ng Obese Friends. Na gutom, no? Yan. So, yun, nung Member siya. Wise Nung Guys. binigyan niya ako ng parang nang pinalakas niya yung loob ko na hindi, i-encourage mo na iba mag-low carb. Low carb. Kasi ako kuya, inaral ko lang naman din eh. Online. Oh, Kanino ka ba online. nag-start mag-ano? Yan, actually Doc Irish, may Doc Irish pa ako, may Doc- Nakausap ko si Doc Irish. Shoutout kay Doc Irish ha. So, dyan ako nag-LCD 2022 yata. Sa kanya ako nagpa-register. 2022. Yun. Doc Irish, Doc Radem. Presi. Radef, nasa Canada yan. Yes, opo. Doc Presi, Doc Doc Bry? Bry. Doc Bry Oo. Aubrey Castillo. Shoutout, Doc. Tsaka Kuya Gibo, no? Tsaka si Ayun, Ate She- Gibo pala kasi yung kapatid Kuya niya. Gibo. Yeah. Si Kuya So yun, doon ako nag-start. Pero natatakot akong mag-encourage kasi sabi ko, baka may hindi mangyaring maganda sa kanila, ako yung sisihi. Yes, totoo Hindi ako yun. Dahil kapag nagkamali kayo sa low carb nyo, hey, Delikado. instead of ligaya at ginawa, ay, baka ma-paralyze kayo. So, kailangan talaga magpag-guide. Yun ang reason. Kasi, to be honest kuya, na-try ko na yung low carb around 2015, 2016. Mas Actually, maaga. hindi low carb kuya. Keto pa nga yung term nila. Pero mali yung Pero low ginagawa carb is, ko. keto. Ayun low nga carb kuya, ba? pero hindi siya yung tamang guidance. Parang, Ay. kasi dati, ulam-ulam lang daw, walang kanin. Oo. Pero kumakain ng pasta, kumakain ng tinapay, so lang. mali. So, So, yun Tapos lang. yun, Same. hindi nga siya naging sustainable. Bago ako mag-low carb, gano'n bro. Hindi ako kumakain ng rice, pero nagbe-biscuit ako. Yun nga, yun. Sa China Skyflex na Kasi ganun. parang iniisip lang natin kanin lang, no, kuya? So, hindi pala ganun. So, yun ang pag-low carb talaga. Kailangan aralin nyo yung internet low carb. Iba yan. Para yan sa mga walang sakit. Pero kung may health issue kayo, kailangan nyo talaga magpa-doktor. Lagi namin, mapapansin nyo, lagi namin sinasabi, magpa-doktor kasi may maintenance medication na kailangan i-adjust. Automatic yun, i-adjust. Hindi pwedeng hindi i-adjust kasi bababa ng gusto yung sugar niya. Yun. Ayan. Kuya yan, katulad yun, nabanggit nyo na nga na O, cheers muna tayo. Cheers tayo, cheers. Dito tayo sa Ratio Coffee. Shoutout sa Ratio Coffee. So yan, since kuya nabanggit mo nga, no, na kailangan mag-consult Mag-consult. sa yun yung best eh. Kasi ako personally, I admit na nagsarili ako ng ng study, DIY ako DIY. Pwede naman, go-work naman eh. Until nakilala ko nga sila Kuya Earl. Nag-work, basta masinop ka. Kung masinop ka, mag-aral. Kung hindi ka masinop mag-aral, gusto mo copy-copy ka lang, yun ang problema. Kakopy mo, baka mali yung makopy mo. So most likely kuya, may nakikinig sa atin na ngayon na takot silang mag-transition, takot silang i-try, takot silang yun nga yung sa taba. So ano yung pwede mong i-advise sa kanila na para ma-encourage natin sila sa liwanag? Sa liwanag, Ano lang siguro,
maging open lang kayo. Huwag kayo kagad mag-jump to conclusion na katulad kanina mayroon ako narinig sa radyo, no? Going here, ang topic nila is about good health. So doktor yung nagsasalita, female. Sabi niya, naniniwala daw siya yung sa Bible na okay naman yon. Yung may quote, meron siyang kinote na Bible verse na sabi, binigay ko na sa inyo ang fruits, ang seeds, ang vegetable or plant, kainin nyo. Doon siya nag-focus. Yun yung sinasabi niya. Pag hindi daw doon pasok yung isa-suggest ng tao ng food, hindi niya pag-aaralan. Sinabi niya, hindi daw siya interested doon dahil sinusunod niya yung sinabi doon sa Bible. For sure sa Bible, alam niya naman siguro yun, kaya ang dami nating version ng religion, hindi yan, kumbaga, hindi siya iisa yung meaning, no? Nagva-vary yan kasi depende kung anong konteksto. Depende rin kung anong season. Depende rin kung anong purpose at saka generation. Pansinin niyo yan, paiba-iba. Kaya nga may mga old, interpretation actually. paiba-iba. Merong old, may new, may ganyan, di ba? Papansin niyo yan. Tapos meron pang sa Islam, di ba? So, ano talaga ang masasuggest ko, open yung mind. Tignan nyo yung mga nagko-content, no? Kung yung mga nagko-content, tignan nyo kung anong effect sa kanila. Hindi lang naman si Brother AJ, hindi lang naman si obese friend. Kung ayaw nyo maging obese, huwag nyo gayahin. So, gayahin nyo yung iba, no? Na maglo-low carb, no? Ang importante dito, guys, good health. Wala kayong maraming maintenance medication. Dahil dun pa lang, guys, panalo na. Nakatipid si obese friend nyo ng 8,000 pesos. Libre na lang ako ni Kuya ng 8,000. So, instead of, brother, di ba? Instead of ibibili mo maintenance, nilibre na lang tayo ni Sir AJ, ni Brother AJ. Diba? So, ganun siya. So, try nyo. Wala mawawala. Aralin nyo. Magpa-low carb doctor kayo. Magkano lang magpa-low carb doctor? Roughly, nasa 1,500 yan. 1 hour check-up na. No, depende. Actually, depende kung sino ang low carb doctor na makakausap nyo. Pero normally, merong check-up yun talaga. Tuturuan kayo paano mag-low carb. O, cheers muna. Cheers muna. Dito sa Ratio Coffee. Ayan Marikina. Bisitahin nyo dito, guys. Bisitahin nyo. And, yun, Kuya. Meron ko ba may gusto ka pang... So, yun lang naman. Basically, basta open lang yung mind nyo. Huwag nyo isasara yung telon. Dahil pag sinara nyo yung telon, magugulat kayo. Once in a while, pag nandala kayo sa ospital for check-up, parami ang maintenance nyo. Nag-start ako maintenance, brother. Isa lang. Ang maintenance ni obese friend dati, for high blood pressure. Doon ako nag-start, high blood pressure. So, paunti-unti, nadadagdagan hanggang sa dumating yung pandemic, naging wala akong maintenance medication ni obese friend. Gamot sa liver, vitamins sa liver, sa neurons, ang dami. Ang dami kong vitamins na binigay ng doktor. So, hindi talaga okay sa akin ang kung naman yung lifestyle na ginagawa ko dati. Mag-concentrate ka sa whole food, real food, meat, seafood, and egg. Hindi ako galit sa vegetable, pero kung healthy kayo at wala kayong problem sa gout, joint pain, wala kayong problem sa inyong mga, sa inyong kidney, wala kayong stone, wala kayong problem sa mga joints nyo, pwede kayong gumain ng green, leafy vegetable. Mga cruciferous vegetable, pwede naman. Hindi naman totally binaban yan sa low carb. Pero nga, syempre, lagi tandaan, consult your low carb doctor. Bakit low carb? Kasi ang low carb is ketogenic metabolism, no? Keto, no? Ketogenic. Gumagamit siya ng energy galing sa body fat, no? Ketones. So kapag yung traditional kasi carb-centric sila, puro carbohydrate ang pinanggagalingan, source ng kanilang energy. Sa keto fat, body fat, no? Dami ko pang fuel, kita niyo, no? Talagang kapag nagkaroon ng gutom sa panahon ngayon, marami pa akong energy na pwedeng gamitin. So, yan, nandiyan lang siya. So, magpa-low carb doctor para keto or ketogenic or carnivore, no? Depende yan kung anong health situation nyo. Yun lang. Kuya, looking yourself before and yung ngayon, no? Syempre, of course, ang daming malayo na yung diferensya or yung pinagbago. Yung nakita mo na yung Kuya, ano yung pwede mong i-impart sa kanila, sa ating mga viewers? Ano yung pwede mong iwan na... iwan natin yung mamblema sila. Saan ka nakakita? Kaya siguro, brother, ito, honestly,
parang natutorn ako sa pagiging abutin kagad yung goal weight ko or hayaan ko lang obese ako pa unti-unti nababawasan ng weight. Dahil sa pumayat na ako. Kasi alam nyo, ang tao kasi minsan, brother, may pagka-judgmental tayo. Totoo Yung yan. pag-iisipin mo kagad na, hindi naman yan, hindi yan naglo-low carb kasi baka kumakain ng kanin yan. So, yung mga ganon, no? Kaya minsan natutorn ako na parang gusto ko mas dahan-dahan na lang akong nabawasan ng weight. Pero guys, mind you, 100 plus pounds ang nawala sa weight ng obese friend. Walang exercise. Oops, hindi ko nare-recommend na wag mag-exercise at mag-sedentary. Nagkataon lang, yun ang journey ko dahil ako'y sa yun nga, yung meat na binabanggit ko kanina, no, sa bahay lang ako ang taga-hugas, taga-luto, taga-linis, taga-sundo, taga-hatid sa bata, taga-luto ng pagkain. Ako lahat eh. So mahirap yung yung time, brother, yun ang time. Tapos meron pa ang work. So may content pa. So yun ang problema ni best friend. Pero syempre, mas aim natin kung kaya nyo at kaya ng schedule nyo, mag-exercise. Importante po yun. Okay? Ayan. So yan yung import natin. Okay na ba yun? Kompleto na ba yung binanggit natin? At syempre, dog nyo kakalimutan, magpasalamat sa Diyos. Ayan. Alam nyo kung bakit? Si best friend nyo, walang makaka-question ang pagmamahal ko kay Lord dahil sumali rin ako sa mga iba't ibang religion, brother. So, totoo. Uma-attend ako, sumali ako sa community, sa Catholic, no? Sumali ako sa community, no? Galing ako doon. So, alam ko kung anong faith ko sa sarili ko, no? Kaya, for all you know, bakit nandito ako at naayos ko ang health ko dahil ginaid ako ni Jesus or ni God, no? Na mag-share kami sa inyo ng information, lalo na sa mga tao na nangangailangan dahil sa panahon ngayon, bombard tayo ng pagkain na hindi naman real food, ultra-processed food, kaya hindi kayo nagtataka bata, may mga CKD na siya. Actually po. May So, mga stroke patient. Stroke patient, bata pa. Inflammation, too much carbohydrate, too much ultra-processed food. So kung kakain kayo ng meat, seafood, and egg, focus kayo sa protein at healthy fats. Yun na naman yung bagong ngayon, food pyramid Yes, America. ng Amerika ngayon, yung AMAHA, no? Yung group sa Amerika ni pangalan nito kalimutan ko na naman Secretary ba? Ng Secretary of Health, 'di ba? Sa US, no? Ang pangalan no kalimutan ko. Kalimutan ko rin. Anyway, yun kuya. Ayun. So, yun. Mag-focus kayo sa meat, seafood, and egg dahil yan na naman ang suggestion sa abroad. Nare-realize na lumalabas na yung mga lumang study na tinago. Tinago yun eh. Para ma-promote yung plant. Ako kasi, tingin ko yung capitalism talaga siya. Diba? Ay, well, hindi natin pwedeng i-deep dive yan. Baka ipatawag tayo sa Senado. Congress. Anyway, kuya, ang ganda, no? Nabanggit mo nga yun na pati yung kay Lord, kay Jesus nga sabi ko, no? Importante yun. Sakto din yung kuya kasi ako naniniwala ako na if inaalagaan mo yung sarili mo, magiging, yun nga, sabi mo nga, mas magiging fit, I don't know if healthier. Anong context ng iba, anong term ng iba. So if you have a healthy mind, ako naniniwala ko hindi lagi ko sinasabi kuya din na, and of course, you know na I'm into spirituality thinking and yung Hindi naman tayo nagkakalayo kasi galing din ako sa Mandala. So, hanggang kayo naman eh. Hindi lang siguro nakaka-attend ng mga sa community. Pero ang importante, hindi man ako ma-attend sa community, hindi man ako nakapag-serve nung araw na yon, nakapag-serve naman tayo, brother. Yes. Tao na nakakatulong tayo ngayon sa low carb, no? Maraming tao nag-low carb. At na makikita mo, brother, every night, every live ko, may magko-comment, obese friend, paano ba yung low carb na yan? Meron ka ba low carb doctor? Sige, bibigyan ko sa send ko. Ang dami natutulungan, brother. At saka nagko-comment sa live ko na, uy, gumanda yung health ko, yung sugar ko, hindi na 300. Nasa na 120 na ako ngayon. Kung hindi man 120, 150. Unti-unti bumababa, nagugulat sila. Tapos yung weight nila gumanda na. Alright, wala na maintenance. So yan going back guys na naniniwala ako na holistic approach kasi yung ako for me, yun yung advocacy ko na it's body, mind, and soul. So yung soul, yung spirit. So yun nga, going there kuya, how's your, nabanggit mo na kanina, pero just to give them a mas deeper ano yung relationship mo kay Lord? Yung, sabi mo nga na you tried other religion. So paano, kung kasi nakikita ko kuya, prayer before meal ka, tapos parang gano'n na, hindi siya usual, hindi siya norm sa iba.
Pero yun, kuya, paano mo i-explain or parang bibigyan ng salita yung relationship mo ngayon kay Lord? Ang relationship ko, naniniwala ako sa, ang religion ko kasi, brother, hindi ko sinasabing hindi na ako kasabilang sa Catholic. Kasi Catholic ako pinalaki, guys, eh. Siguro, pwede ko sabihin siguro, personal ko lang sa akin lang to. Pinusion ko yung religion ko, brother. Paano pinusion? Kinuha ko yung mga magagandang element ng bawat religion. Tinry ko i-apply sa sarili ko. Kasi magkakaiba ang religion eh. Piliin mo yung mga magaganda, i-apply mo sa sarili mo. And then magugulat ka. Kung dati si Vice Pre nyo medyo, ako dati, brother, judgmental ako. Nung kabataan ko lalo na. Nasa community ako pero judgmental ako. Pero ngayon, inaba ko yung mindset ko. Hindi ko sinasabing magpalit ng religion. Sinasabi ko lang, kunin mo magagandang bagay sa bawat individual. Kahit hindi religion, sa tao. I-apply nyo sa sarili nyo at i-prioritize nyo mo yung pagmamahal sa kapwa. Kasi, naniniwala ako bro, na hindi natin, kunyari, itong tao, may ginawang kalokohan. Hindi ako naniniwala na dapat itiwalag. Yes. Kaya, para sa akin, si Lord pumunta dito para yung sa mga makakasalanan. Kaya mapansin mo sa live ko, hindi ako nagbablock. Nagbablock. Iba. Si Brother Heartphone, sarap na yung Brother Heartphone. Tsaka yung ibang mga namin, yung mga admin namin. So, ganun. Hindi ako nagbablock, hayaan ko sila, kung mabablock sila. Tapos after, few months, unblock ko ulit sila para wala ulit sila. Baka may chance na sila makinig sa low carb. So, ganun ginagawa ko, bro. So, mahal ko si Lord. Mahal ko yung pamilya ko dahil kung wala naman guidance ni Lord, wala ako kung nasan man ako ngayon. So, yun ang ko. So, yun kuya, parang doon mo mas naramdaman yung parang guidance ba ni Lord? Oo, dinala niya ako dito kasi I'm nobody, guys. I'm nobody. Hindi ko naman sinasabi somebody ako ngayon. So, sinasabi ko I'm nobody. It comes sa health ko, lalo na sobrang obese, maitim ang leeg. Imagine nyo, kung anong mental effect sa isang taong ganun, Hindi kayo pwedeng humarap sa salamin dahil ang bahay ko, brother, walang salamin. Naglagay lang ako salamin para sa daughter ko. Sa sobrang haba ng panahon, ayoko nakikita yung tsura ko. Na-down ako, hindi ako naglalagay ng salamin. Yun ang kwento na. Pero ngayon may salamin na kami. Nagsalamin na ako kanina, brother. Yung papapogi lagi si kuya ng salamin. Yan lang. And yeah, so yun guys, so much of yun nga story of Kuya Earl. So most likely baka sa mga susunod pa ma-interview ulit natin sa ibang topic or ibang ibang usapan. Pero ayan, at least narinig na natin, no? And for our first episode, of course, napaunlakan tayo ni Kuya Earl. Kuya Earl. Akala ko, Kuya, hindi mo binabanggit yung Earl kasi minsan pag binabanggit ko sa live mo, although nakita ko sa pangalan mo, obese friend Earl, sabi ko, sinasabi mo pala Si Brother Arpol may kasalanan yan eh. Dapat Marking TV yan eh. Pero hindi, okay lang. So, okay naman. Pangalan ko naman talaga yon. So, yun ang gagamitin na natin. Kasi habi ko baka may screen name si... Ayun, obese friend. Yan yung So, baka yun yung kailangan i-retain. Yung Marking TV naman kasi, brother, Marking kasi palayo ko nung bata ako. Okay. Kasi obese ako ng bata ko, cute ako ng bata ako, kaya Marking kasi Mark ako, Mark. And then yung King, ba't naging King? Kasi nung bata daw ako, sabi, mukha daw akong, alam mo yung King. Mukhang anak ng... Kasi bata ka pa, maganda pa ang skin mo, cute ka, maputi. Nung bata ako, maputi ako eh. Dugong bughaw. Yeah. Dugong kalawang. So yan guys, I hope marami kayong nakuha, napulot sa story ni Kuya Earl. At yun nga, yung mga gustong mag-try, gustong simulan pero natatakot, hindi nila alam saan sila magsisimula. Maybe it's the sign, no? Itong pinapanood nyo ngayon. For all you know, singit ko lang, brother. For all you know, guys, kaya kayo nanonood nito, meron din kayong health situation. Kung hindi man kayo, baka meron kayong family member na may health issue. At alam nyo, ang pain ng nakaratay sa kama, kung hindi naman pabalik-balik sa ospital, eto na po yun. Makakatulong po yung information na to. Magpa-low carb, doctor, ketogenic, low carb, naku, makakatulong talaga ng malaki, lalo na kung maraming maintenance medication. Ayan. So maraming salamat Kuya Earl at pinahunlakan mo ang ating quick
chikahan, Kahan. no? Pero Kapihan. kapihan, oo, yan ang ganda Kapihan. ko yan, kapihan. Cheers muna tayo, kuya. Cheers. At Dito shout sa out, Ratio Coffee. Ratio Coffee, Marikina. And before we Coffee end, approach. kuya, since nag-end tayo about our relationship with the Lord, kuya, baka pwede mo kaming i-end. Alam mo naman ako, tinatapos ko lagi yung live ko or yung mga ano ko with that. Closing prayer, kuya. Okay lang ba? Sige, I-lead mo sige. kami. Yun, sa Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord God, pinupuri ka namin. Nagpapasalamat po kami sa mga biyayang pinagkakalob niyo po sa amin araw-araw. Yung mga nanonood nito, Lord God, alam namin ni Brother AJ na may dahilan bakit nandirito sila. May mga bagay po silang nararamdaman sa kanilang katawan. Kung hindi man po, ang kanilang mga family member ay nangangailangan din po ng ganitong klaseng information. At alam ko po na maraming nahihirapan at marami pong matutulungan. Kung ang mga taong ito ay maniniwala at magiging open, tanggapin ang grace galing po sa inyo. Ang pag-share po namin ng low carb, ketogenic, carnivore lifestyle ay makakatulong po sa mga tao may karamdaman. Lahat na ito, Lord God, tinataas namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Father, the Son, the Holy Spirit. Ayan guys, maraming salamat and I hope na blessed kayo, na may natutunan kayo, may napulot kayo, kung ano-ano pa guys. And kuya, invite mo sila, saan ka nila pwedeng, kung may mga questions pa sila, di ba? Oh, yeah. Sige. Sa TikTok, guys, meron ako sa TikTok, Obese Friend lang, syempre, no? Tapos meron din tayong Red App, no? Sa Red App sa YouTube, no? Meron tayong Obese Friend din. At meron din akong sa Blue App, meron doon Marking TV, no? I-follow nyo, pero ang makikita nyo, Obese Friend, no? Si Obese Friend may logo akong kulay puti na gano'n, tapos may logo Obese Friend. Hanapin nyo, guys, makakatulong po ang low carb lifestyle sa ating lahat. So, meron din tayong cooking, pero yung cooking, ang title niya sa TikTok, tsaka sa TikTok na lang muna, Cooking na Mo Beshi. Hindi ako nagmumura, ha? Tama na. natin guys, pakita natin. Cooking na Mo Beshi. Hindi ako nagmumura. Ano yun? Mabisaya yun, kumbaga, no? So, yan nga. Follow nyo kami. Tsaka syempre si Brother AJ refill natin, di ba? Follow nyo yan. Dahil kami ang mga tsaka syempre si Brother Artpol, Artpol Season na active yan sa TikTok. Kami ni Brother Artpol. Actually si Brother Artpol, brother na gano'n sa akin sa TikTok na mag-live. So siya yung nagsabi sa akin mag-live. Bumisita siya dito sa Manila. Kumain kami sa Unlimited Steak dyan sa Makati dati, no? Kaso sarado na siya ngayon. Kumain kami Unlimited Steak. Siya yung nagsabi sa akin na, Tol, mag-live ka para mas marami kang matulungan. Kaya yung pagla-live ko, si Brother Art po lang nag-guide sa akin, na nag-push na mag-live ka na. Alright, yes sir. Yes, sir. So, yun guys. So, follow natin Kuya Earl sa kanyang mga social media accounts, no? Pa-flash natin, papakita natin. And guys, if you want na masundan pa to, hopefully, and I'm praying na masundan pa to, and we will interview more stories, no, to share to you guys paano ba sila nag-start, ano yung naging journey nila. Oh yeah. So guys, keep following me and then pa-flash ko rin yung social media. And I hope we will see each other on the next episode. Alright. So yan, thank you very much guys and bye-bye. Low carb all the way. Bye-bye.